O ano? Hindi ka ba tumatayo dyan? Malilit na tayo! Pinagalit mo na si Mami. Malilit na tayo. Tara, malilit na tayo. Tara na! Alis na tayo! Ayoko nga po, ma. Ako po ay dating member ng Iglesia ni Cristo. 22 years po ako doon na naglilingkod, pero hindi ko po naranasan na masaya po ako doon. Huminto po ako sa pagdalo kasi nakikinig na po ako doon sa RPN 9 na sabi po ni Brad Eli ay nagkatawang tao po ang Kristo. Lalo pong nagalit ang nanay ko, sabi niya, Kung Diyos si Kristo dyan, mas lalong huwag ka makinig dahil kulto dyan! Ito naman kasi si Margie, kung ano-ano pinakinggan. pati yung mga kapatid ko nagalit sa akin. Tiniis ko lang po lahat ng pakikitungo ni Mama sa akin. Pati yung mga kapatid ko, nanindigan po ako, natuloy po ako kay Brad Eli. Nung nakapag-asawa po ako ng Katoliko, nakikinig na pala yung asawa ko doon kay Brad Eli, 1980s pa. Nung minsan na dumating ang panahon na may nag-home visit doon sa kapitbahay namin. Margie, ano po yun? Baka may time ka, sama ka sa amin sa mass indoctrination. Ano po yun? Sa MCGI. MCGI? Yung kay Brad Eli po ba yan? Opo. Di nagpaalam po ako sa asawa ko na makinig. Nung nanalangin na, talagang umiyak ako ng tudo dahil noon ko lang naranasan na manikluhod. 33 na ang edad ko, ngayon lang ako nanikluhod. Hanggang sa natapos ko po yun. Sabi po ni Brad Rodel, ano po masasabi ninyo sa aral? Sabi ko, gusto ko pong magpabautismo. Sabi niya, sis, Hanggang wakas, magtitiis tayo. Hindi kagaya ng mapagod tayo, hihinto na. Dito hindi, kapatid, kundi tatanggapin natin ang aral na may pagtitiis. Nakahanda ka ba, kapatid? Opo, Brad Rodel, handa po ako. nagpaalam ako sa asawa ko. Sabi niya, Basta huwag mo ako iiyahin dyan, ha? Iubalis ka na. nung nabautismuhan na po ako doon, hindi ako pinapasok sa bahay. May dalawa akong bit-bit na maliit na bata. Pa, sige na, pagbuksan mo na kami. Ma, antok na ako. Hanggang nakipagsundo po ako sa asawa ko. Na 6 na araw ako na magtratrabaho sa bahay. Sa ikapitong araw, bigyan po niya ako ng diop para makadalo po ako. Dahil gustong-gusto ko po ang pagdalo. Pinayagan po ako pero wala po akong pera. Wala akong kapera-pera, sige na. Wala ka na. Mo para sa iglesia mo. Hila pa, sige na. Panginoon, wala ka na po sa amin. Hanggang sa namasukan po ako ng katulong para lang po ako makapamasahe. Bawat pagdalo ko ay may kaakibat na pag-uusig. Salamat naman po sa Diyos at pagdating ko po sa lokal ay hindi po nagpapabaya ang mga kapatid. Binibigyan po nila kami ng pagkain. Hindi po kami nagkukulang dahil may mga kapatid po na lumilingap sa amin tuwing nasa pagkakatipon kami. 10 taon na po sa pagsasama namin. Nag-alsabalutan na ako na nagdesisyon na hiwalayan ko po asawa ko. Talagang iniwan ko po siya. Pumunta po ako dun sa lokal. Bigla lang sinabi ni Brad Eli na huwag kayong humiwalay sa inyong mga asawa. Bagkus magtiis. Umiyak ako nang umiyak kasi alsabalutan na ako na nagdesisyon na hiwalayan ko po asawa ko. Nung matapos na yung paksa, sabi ng manggagawa, dito ka na matulog, sis Margie. Sabi ko, uwi na lang po ako, sis. Sabi po kasi ni Brad Eli, iisip po yung asawa. Hinatid po ako ng mga kapatid doon sa Nasipit. Awa po ng Diyos, nung dumating ako, hindi naman po siya nagsalita. Hindi siya kumibo. Nung ako po ay mag-11 years na po sa iglesia, niyaya po ako ng kapatid sa Cebu na doon po magdadalo ng pasalamat ng buong kapatiran. Sabi ni Brad Eli, mga kapatid, kung may matindi kayong kahilingan,
ihiling niyo sa pasalamat. Lumuhod ako noon. Sabi ko, Ama, sana magkita kami ng asawa ko sa daan. Kaya nang pagbalik ko dito sa Mindanao, nung tiningnan ko yung asawa ko, laking pasalamat ko po. Kasi dininig po ng Panginoon ang hiling ko na magkita kami sa daan. Hanggang sa tinanggap niya yung bautismo. Salamat sa Diyos. Naanib ng asawa ko. 10 taon niya akong inusing. Tiniis ko po yung mga kapatid dahil sa pag-ibig. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Sobrang laki pong pinagbago ng asawa ko. Lahat po ng hindi niya ginawa sa akin ay ginawa ko nung nakaanib na siya. Tulad ng sinusubuan ako sa pagkain. Pagising ko, nakahanda na yung pagkain sa mesa. Hindi na niya ako pinagtrabaho. Hindi na ako naglalaba. Siya na lahat. Palagi pong nanghihingi ng sorry. Nakita ko po yung pag-ibig niya sa akin na hindi niya ginawa nung hindi pa siya kaanib. Yung naanib po ang asawa ko, nasabi niya na umabot lang daw po siya ng 1 taon, pwede na daw po siyang mamatay. Dumating na po yung 1 taon na po niya sa iglesia. Anak, tumawag ka ng kapitbahay, dali! Ano ba? Dali! Tumawag ka na ng kapitbahay natin! Sabi po ng nurse na high blood yung asawa mo. Umabot lang siya ng 1 taon. Natanggap po niya yung kahilingan niya. Pero salamat sa Diyos dahil sa 1 taon, nagbago po ang asawa ko. Sa liwanag mong dala. Mga kapatid, tiisin niyo lang po kung ano man pong mararanasan ninyong mga pag-uusig o mga kahirapan. Dahil dito lang naman yun, hindi maitutumbas doon sa pangako ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. Ang tungkulin ko po sa iglesia ay group coordinator, treasurer po sa lokal. Nag-choir din po ako sa lokal. Kay Kuya, salamat po at naipagpatuloy mo po sa amin na maturuan po kami. Awa at tulong ng Panginoon. Andito lang po kami, Kuya. Hindi po namin kayo pababayaan kasama ng pamilya niyo po. Ako po si kapatid na Margie Bas at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.